Iilan sa mga core players ng Creamline Cool Smashers na sina Tots Carlos, Gemma Galanza, Alyssa Valdez, Risa Sato, and Gia de Guzman. Posible nga bang hindi makapaglaro sa darating na PVL Reinforced Conference 2024? Totgat Tandem, kumpirmado na ang pagiging kabilang sa Alas Pilipinas roster. Bella Belen and Eliza Solomon on the way na din patungo sa national team. What's good, volleyball fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Kamakailan lamang ay naging laman ng usapan ang 5 core players ng Creamline na baka maging unavailable sa darating na PVL Reinforced Conference 2024 na magsisimula na this coming July 18. Kabilang sa mga di umano hindi masisilayan sa nasabing conference ay ang Totgat Tandem na sina Tots Carlos and Gemma Galanza. Nakasama naman dapat talaga sa Alas Pilipinas. But for some reason, kinailangan muna nilang i-decline ang offer ni Coach De Brito dahil nga tumungo ang buong CCS fam sa Europe upang magliwaliw at ipagdiwa ang kanilang pagkapanalo ng championship sa PVL All-Filipino Conference 2024. Subalit sa paparating na FIVB Challenger Cup na magsisimula na sa darating na July 4 to July 7, 2024 na kung saan magiging host country ang Philippines, ay mas lalong magpapalakas ang Alas Pilipinas. Kung kahit madami ang madadagdag sa pool na posible na maging 24 strong at kasama na doon ang Totgat Tandem na kinumpirma na mismo ni Head Coach Jorge De Brito just recently na purmal ng kabilang ang Creamline Cool Smashers Champion Duo, the Finals MVP last PVL All-Filipino Conference 2024 na si Gemma Galanza at ang Finals MVP din noong PVL Second All-Filipino Conference 2023 na si Tots Carlos, alongside reigning UAAP champions na sina Bella Belen and Alyssa Solomon of NU Lady Bulldogs, ay aasahan na talaga ang pagiging kabilang sa preparation ng national team para sa FIVB Challenger Cup. Kaya naman maraming umaasa sa reunion nila with Gia Mazing na wala pa talagang kasiguraduhan kung babalik pa ba siya sa Creamline sapagkat na makapanayam siya sa isang interview na nakapagbigay na siya ng statement which goes something like, quote, "Creamline will always be my home, but I still don't have a clear direction right now. After the national team, right now the national team is the only thing that is sure for me. That's the priority," unquote. Habang itong si Risa Sato naman na tinuturing na lucky charm ng Creamline, lalo na kapag down ang moral ng kaniyang team, ay naging matunog din ang kaniyang pangalan nitong mga nakaraang araw. Matapos niyang tanggalin ang Cool Smashers number 5 sa kaniyang bio on Instagram na para ba nagpapahiwatig na lilisanin na nito ang Team Good Vibes dahil babalik na nga daw ito ng Japan upang doon ipagpatuloy ang kaniyang volleyball career. Pero ang talagang labis-labis na ikinalungkot ng mga volleyball fans sa buong mundo ay ang posibilidad na magpahinga sa volleyball si Phenom Alyssa Valdez na isa sa top priorities niya ay ang makabalik at 100% na inaasam-asam at pinagdarasal niya na sana mangyari na talaga. At talagang pinagtatrabahuan niyang ma-achieve. Aminado din siyang grabe na yung itinaas ng level of competition ng volleyball dito pa lang sa Pilipinas at matagal na din naman daw siyang naglalaro ng volleyball. Pero gusto niya pa din makipagsabayan at makatapat yung mga mas bata kahit nakakaedad na din talaga siya at hindi niya masabi kung hanggang kailan siya maglalaro. Pero ang dinadalangin niya talaga ay makapaglaro muna ng 100% bago siya magpaalam sa volleyball court. Hindi sa volleyball community pero sa volleyball court. Samantala sa mga nagdaang araw ay naging emotional naman si Phenom Alyssa Valdez habang inaalala ang kanyang decorated UAAP career through a special set featuring her signed cards. Wala pa mang katiyakan ang muling pagbabalik ni Gia de Guzman sa Creamline Cool Smashers pero umaasa pa din ang mga fanay nila na sana ay magkatotoo pa din ang palaging bukang bibig ni Alyssa Valdez na si Gia de Guzman ang huling setter niya bago siya mag-retire. Malakas din ang kutob ng mga tao na baka si Alyssa Valdez nga talaga ang nasa blind item ni Mother Lily Yu sapagkat halos tugma talaga lahat ng clues na makikita sa post. Subalit kamakailan lamang ay spotted pa din sa training si Alyssa Valdez na para bang pinaghahandaan na niya ng maigi ang paparating na Reinforced Conference. Well, hindi pa naman tiyak ang lahat at saka na lang talaga magkakaalaman kapag naglabas na mismo ang official page ng One Sports or PVL ng rosters na malalahok na koponan. Gayunpaman kung ano man ang landas na gusto nilang tahakin, ay kailangan pa din natin respetuhin at isupport sila all the way. Dahil dumadating din naman talaga sa buhay ng isang atleta na gugustuhin din nila mag-explore at lumabas sa kanilang comfort zone. Sinusulit lamang nila ang panahon habang may sapat pa silang lakas. Sapagkat hindi naman natin sila habang buhay na makikita maglaro sa loob ng volleyball court. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may pinabago akong video.